So halimbawa po, gusto nating mabilisan, i-trace natin yung center line, or kaya nagtotopo tayo, pwedeng malakaran yung area. So pwede po natin gamitin yung ating auto survey, no? So para ma-access po natin yung auto survey, click lang po natin tong icon sa lower right corner. Okay, and then select lang natin auto point. Okay, then before we start auto point, punta muna tayo sa settings. Okay, so set lang muna natin yung mga required parameters natin, no? So, for example, yung ating auto survey mode is by distance, okay? So, pwede rin siyang by time, okay? Kaya by staying for a while, pero the best is by distance. Kasi by time, kahit nakahinto po tayo, tuloy-tuloy yung laging no points, no? And then, yung interval niya, okay? So, 1 meter, 2 meter, so bahala na po kayo sa interval. So, for this video, try lang natin yung 1, okay? And then, confirm lang natin, okay? And then, hahawakan nyo lang yung inyong rod, no? Yung hawak na kumbinyente kayo para pag naglakad tayo, hindi siya sasabit-sabit, no? So, since iaangat ko siya, kung halimbawa for topo purposes or nagpo-profile kayo, kailangan nyo po idagdag kung ilan yung height doon sa baba, yung pagtaas ng pole ninyo, no? So, in my case, gawin kong 1.6 yung aking antenna height, no? 1.7. Magdagdag ako ng 10 cm. Okay. Tapos, confirm lang. Okay, so punta ako doon sa starting point ko. Okay. So let's say, susukatin ko tong center line. So click ko lang yung measure. Okay. So may first point na tayo. Okay. And then lakad lang tayo, straight lang. Yan po. So depende po sa interval na sinet natin, automatically magre-record po siya. So, in my case, nilagay ko po siya every 1 meter. So, maririnig nyo po yung beep. Every 1 meter, nagbi-beep siya. Okay? And then, before natin i-stop, huwag muna natin siya ibaba, no? Okay? Baka kasi pagbaba natin, pag-stop, mag-record siya ng point, no? So, magkakaroon ng discrepancy elevation. So, okay, makikita po natin dyan sa screen natin. Ayan po yung ating na-shot. So, check natin yung kanyang mga data, okay, ayan po siya, no?